Hi guys! Ito na po, nakakarga na po yung ating 20 tons per hour na industrial. Ano bang advantage pag direkta ka sa Pilipinas bumibili ng mga equipment na kagaya nito? Pagdating sa after sales service, after support, kung nyari nabentahan ka na namin, meron tayong lifetime service warranty. Kape, karamelo, ayan guys. Support natin yung kanilang bagong restaurant. Thank you very much, Alfred. Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Tubig at ipapakita namin sa inyo ang bago nating office na ginawa ni Ella Max. So syempre, yours truly, siya po ang gumagawa. Ito, may bago tayong table. Syempre, may bago tayong CEO. Ayan, si Watermax. Tapos may logo dito, may konting display na Castrillo. Tapos merong si Ella na may dalang lobo na nagbabike. At ikaw? Ako, may aso. Si Brussel, si Flappy, kung ano, may mga aso pa dito. Ganda ng table ko. Akin ba to? Yung binigay ni? Yung binigay ni Luis Pible. Ayan, dito pare ha. Ayan. Tapos, meron tayong mga brochure dito, mga ice tanner. So, kung nakapansin nyo, dito sa ice tanner natin, mayroong cold storage. Kung ano pa. Medyo mainit pa lang dito kasi kinakabit pa lang natin yung ating aircon. Ayan yung aircon natin, no? Yan, no? Carrier, ang brand. Dito, boss, pag nagmi-meeting. Upo ka dito, boss, para mabasalan natin to. Sino kaya ang unang kliyente ng Watermax na maididil dito? Pabili nga po. Ano po ang kailangan ninyo? 30 tanner. 30 tanner. Wow! Big time yung bumili, 30 tanner agad. 10 million ng 30 tanner, mga ganyan. Mga 9.5 or 10 million. Madali naman kaming kausap eh. Murang-mura na utang pa. Sipin mo, may 30 tons ka, mga 10 million, 9 million ang presyo. O, done deal na, boss. Ganun lang, no? Done deal, no? 30 tanner yan. Congratulations sa nag-avail. Deliver na po. Deliver na. Pero syempre, bago ang lahat, ipapakita namin sa inyo guys ang 20 tanner of ice. Ay, hindi pala. 20 tanner per hour na reverse osmosis. Ay, di-deliver namin ngayon sa Pagbilao. So ngayon, ipapakita namin sa inyo yung delivery namin. Hi guys! Ito na po, nakakarga na po yung ating 20 tons per hour na industrial. Okay, ito di-deliver namin sa Pagbilao na kung saan gagamitin po ito sa boiler. Press ka ng konti dyan para makita nila kung gaano kalaki yung 20 tons. Yan, hindi nakakasya po sa truck natin. Kinarga na lang natin muna sa boom truck. Kita nyo kung gaano kalaki, oh. Watermax yan, my friend. Pero hindi lang yan ikakarga natin. Handun pa yung iba. So mangyayari, mga dalawang truck ang kailangan natin para may deliver lamang ito sa Pagbilao. Ito guys, available po sa Pambansang Tubig ang 20 tanner na reverse osmosis powered by Pambansang Tubig Watermax. Guys, naghahanap ka ba ng ice machine, industrial grade? Ito yon. Ice machine na 5 tons per day. Laki, no? Tingnan mo kung gaano kataas, oh. 5'7" ako, oh. Titingkad ako para makuha ko lang yung tumang sukat niya. So kung maglalagay pa tayo ng patungan yan sa ilalim, ang mangyayari, tataas pa siya ng around mga 80 cm para lang ma-shoot natin to sa tinatawag nating conveyor. Kasi ito, pwede tayong maglagay nito sa conveyor na rekta. Siyempre, ito yung 5 tanner, ito yung 1 tanner. Kasi ang mga 1 tanner natin ganito, air-cooled siya, hindi siya water-cooled. Tapos meron pa tayo dito, diba? Solid. Ito, may stock. Meron tayong unit na available dito sa Pambansang Tubig. At kung meron tayong industrial na ice machine, syempre, kailangan mo rin ng cold storage. Ito, magka-partner palagi yan. Kaya pag magninegosyo ka ng yelo, dapat pag-partnerin mo yung yelo at ang cold storage para hindi nalulusaw ang yelo mo. At pagkatapos, kailangan mo ng purifying system. Syempre, industrial grade reverse osmosis. Meron tayo, ayun, naglalakihang mga aparato. Ayan, no? Pero ito, sold out ito. I-deliver natin sa Pagbilao. Ito, yung skid frame ng isa pa nating client at ito pa. Tatlo yan, guys, na order sa atin. At ngayon, ito naman yung ibang mga pyesa ng mga industrial grade ng mga water system. At itong nakakarga dito, di-deliver natin to bukas. Nakakita ka na ba ng mga membranes sa ganito kalalaki? Taksa ka ng laki, sinlaki ng poste, oh. Super laki. Yan, kung hindi pa, available sa Watermax Enterprises. At syempre guys, andito pa, meron tayong mga laundry. Laundry machines. At syempre, ice. So, ito, mga ice machines yan guys. Dami. Hanggang dito yan. Ito pa lang yung stock natin sa isang bodega. Meron pa tayo dun sa kabilang side. Ibig sabihin, kapag may stock, legit. Ang kausap nyo guys, hindi nag-aahente. Direct
direkta sa manufacturer dito sa Pilipinas. Ano bang advantage pag direkta ka sa Pilipinas bumibili ng mga equipment na kagaya nito? Pagdating sa after sales service, after support, kung nyari nabentahan ka na namin, meron tayong lifetime service warranty. Bukod sa nakabili ka na ng affordable na makina, meron pa tayong tinatawag na installment na walang interest. Kaya talaga marami ang bibili sa Watermax kasi nga lahat ng advantage, lahat ng pabor sa mga kliyente, ibinigay na rin naman namin. What are you waiting for, guys? Naghahanap ka ba ng water station business, laundry business, or ice machine business? Andito, available yan sa Watermax. At kung ikaw naman, naghahanap ka sa mga boiler mo, sa mga malalaking planta, or sa resort mo, ito, pwedeng-pwede sa inyo to, guys. Kumpleto. Ito yung mga nagdi-deliver ng mga aparato natin. So yung mga truck na to na nakikita nyo guys, ilan lang to sa mga truck na ginagamit natin, pan-deliver natin. Ganda, take a seat. Ay, ganda naman dito boss. Lalo na pag naka-aircon. Ay oo, gusto ko tumambay na dito. Dito na ako mag-office. Paano yung Ang daming walk-in doon. Andun ngayon yung mga taga Mindoro, Batangas, Lucena. Ay nako, hindi ka naman dadayuhin pag palpak ang produkto eh. Andyan sila kasi nagtitiwala sila sa produkto at syempre, ayan ang tiwala na hindi mo pwedeng sirain. Tatak Watermax yan eh. Pinangalan ko pa nga sa anak ko yan eh. Sure na legit na. Right, Max? Yeah. Oh. What's your name? Watermax. Ah, hindi pwede sirain kasi priceless yung pangalan. Alright, balik na tayo sa office natin. Di pa ako kumakain ng lunch at si Ella di pa rin kumakain ng lunch. Binigyan kita ng food mo. Oo nga, binigyan niya ako ng food. Thank you ha. Gawa ko yan. Sana all. Sige na, go. So balik na ako sa trabaho ko ha. Bye-bye. Pampalakas ko yun. Pawis sa pawis. Kailangan- Sipag-sipag. Diretso dito ah. Walang pahinga. Kamusta, Jassy? Palis ka na? Ay nako, hindi pwede. Dito na ako, Jassy. Gupitan mo na ako. Kuya Guard, pasabi ko sundo ko pag nandiyan ko mo nandito ako. Wala, pinalis ko. Back to work, pare. Hello, I'm back. Bagong tasa. Hi, sir. Good afternoon. Good pa kayo sa afternoon. Hi, ma'am. Taga saan po kayo? So, anong dahilan ng pagbalik? Kasi nag-iba kasi yung namin location ng So ngayon, ano nangyari? Mag-a-avail na o mag-i-inquire pa din? Ano? Magda-down na eh. Magda-down na kayo? reservation pa lang sir. Dalawa lang naman kayo. You wanted to sit here? Okay lang po ba, sir? They join us? Okay sir. Para at least if they join us. Baka po may mga tanong po kasi kayo na nais nyo pang itanong. At marahil ay sila, sir, ay may mga katanungan din na nais itanong. Pag-usapan natin po dito yan. Paano ba yan? Nag-reserve na kayo. Hindi na down yan, reserve yan. Hindi, reserve yan. Oo, ang down, kalahati. Ang reserve, 20K. Tsaka magda-down na kami. Reserve yan eh. Yung 20,000 ma'am reservation. Nung Feb Nag-down kami. nagpa-reserve na kami nung... Oh, bakit reserve ulit ngayon? Alam ko na kasi nung nagpunta kami una dito, sa kanya nakapangalan. Ngayon, nagpalit kami, sa akin na ipapangalan. Okay lang yan? Wait lang ma'am. Ibo-void nyo yung isang resibo kasi nakaresibo na yun. But anyway, I would like to congrats. Thank you for availing our product. Wala nang atrasan, ma'am? Sir? Sir, walang atrasan. Walang atrasan, ha? Boss, walang atrasan, ha? Ma'am, walang atrasan to. So, ito po ay inagrihan niyo po parehas. And I believe talagang hindi na sasabihin ni Sir, papaalam muna ako sa wife ko, ha? Wala nang ganun, ha? Sinama ko na sir. Sinama mo na yung magdi-decide. Okay na. Kayo po ay... Mag-aalang po. Anong package yung reserve ninyo? 9 po. Kayo po? Same po. Mabenta yung 9. Pero mas mabenta yung 10. Anyway, I don't wanted na i-push naman. Kumbaga ayokong i-push naman yung mga client namin na hindi pa capable bumili nun. Ang gusto lang namin is you get what you want. Kumbaga parang yung the best na yung makuha ninyo. Hanggat maaari. Napapanood namin sa kanya. Kahit pa paano nakatulong naman po, ano? Oh, salamat. Nagselos tuloy si Madam, oh. Lagi ka doon nanonood, sir. Bago ako matulog, boses niya yung naririnig. Saan? Sa YouTube? Facebook? Sa YouTube. Aba, malalim pag sa YouTube, boss. Solid na follower pag sa YouTube. Itong 9, 50-50 yung cancer, no? 60-40. 50-40. Pwedeng mag 50-50 yan pag maganda yung supply. Pero di namin ipinapangako yung maganda. Yung magandang supply, parang bihira na po yun. Sarap ng tubig natin pala. Sarap ng tubig natin. By the way,
Kayo, may negosyo kayo before or first business ito? Dati sir, may bangay shop. Ganitong traditional business, boss. First time niyo papasukin to. Kayo po, first time niyo or marami na kayong negosyo? First time po sir. May pawn shop kayo, wala? Online lang po sir. Sa bagay, pag pawn shop yata, mahal din ng, may gastos ka pa sa operational cost, no? Kasi yung renta, no? Eh, si sir, kung sanay sa negosyong ginto to, ang water station, parang ginto din yan, eh. Pinaprocess mo lang, magiging pera na, no? Kaya lang, hirap kumuha ng ginto. Mas madaling kumuha ng tubig na ipaprocess mo para maging pera. Nga lang, di naman malaki yan. Printed. Uy, ang laki ah. Ayan ang down. Ito sir, sample ng building layout namin yan. Kung hindi yan pasok sa area ninyo. Pero sir, ito po ang pinakamaliit na pwede natin magawa. This is actually 20 square meter lang. Kasi 4x5 eh. Kasi bakit ito ang binigay ko sa'yo? Marami kasing nagpaparenta na iyan karamihan ang lot area. Kasya sa ganyang sukat. Pero I'm telling you, maliit yan. Pag nag-design ako sir ng malaki, ang problema natin doon, baka mamaya, hindi pasok sa building mo yung malaki. So, second doubt ka na agad na hindi ka kasya sa area. So, kinuha ko na yung pinakamaliit. Kasya po siya dyan sa ganyang sukat. Pag lumiit pa po kayo dyan, mahirapan na kayong mag-operate. Pag 30 square meter ka, abay, kahit na medyo marami-raming galon yung stock mo doon, pwede. May I suggest na wag na kayong maglagay ng mini office doon. Kasi ang office, dapat wala din sa loob ng water station. Minsan may nakikita ko, 30 square meter na nga lang, 25 square meter na nga lang, naglagay pa ng mini office. Kasi ang water station po, para alam nyo lang po, yung money matters, kasi kadalasan, maglalagay ng table doon, tapos upuan, doon nagbibilang ng pera, at doon din naggagawa ng mga papers. Siyempre, ito nilalabas mo to. Ang water station nyo po, yung refilling area nyo, that should be sanitized. Paano magiging sanitized? Kasama sa isang kulog na area, yung lugar. Doon ka nagre-refill, tapos doon ka rin nagbibilang ng pera. Doon hindi na sanitize yun. Sa refilling, na anything na magkakos ng contamination sa product natin, ayun yung eliminate natin. Hanggat maaari nga, sa totoo lang, dapat ang makina nakabukod. Kaya lang dahil ang pwesto natin kasi usually nag-renta, pinagkakasya lang sa isang space na maliit, kaya namin ganito ang binibigyan na layout. But kung akong tatanungin mo, dapat yung makina nakabukod. Hindi naman nakatago pero nakabukod. Kumbaga, isolated siya doon sa operation nyo. To be honest, mas ano pa yun? Efficient pa yun. Bakit? Imagine mo, naglagay ka ng aircon na maliit sa refilling area lang. Doon ka lang nagre-refill ng tubig. Di kahit 1 horsepower na aircon, kayang palamigin yung refilling area mo. Hindi kasama yung machine. Kasi yung ibang idea, dapat pati makina napapalamigan ng aircon. May ventilation po yan eh. Hindi naman required na yan ng aircon. Ang aircon required sa refiller para hindi mapawisan, hindi madumihan yung operational area natin. Ngayon, paglabas ng tubig sa faucet, yun po yung crucial part. Kasi doon pwede magkaroon ng contamination. So kung ako yan, magde-design ako niyan, sample ko lang na ito. Diba ito yung refilling area? Tapos dito yung machine. Sample lang Lalagyan ko ng cover dito yan. Pero hindi mangyayari sa part na to. Alam mo kung bakit? Kasi medyo mahirap i-operate tong makina kapag may bakod dyan. Diba? Not unless, lakihan mo yung space na to, atras mo to, ilagay mo yung makina for isang, parang tawag natin doon is operating room lang, yung parang doon lang sa may machine area. Tapos itong part na refilling na to, yan yung naka-enclose na aircon. Para yung tao natin, nandyan, yung product natin na lumalabas sa faucet, secured. Ngayon, yung money matters naman natin, yung about sa pera, nagbibilangan tayo, nagre-remit tayo, dito yon sa labas. Hindi dito kasama sa part ng sanitizer. Para yung documentation, papel, pera, hindi pumapasok dyan. Ito, parang yan. Karamihang design ng water station, may bintana. Nakasya yung galon. Yun ang purpose supposed to be nun. Pero yung iba, dun pinapadaan yung pera. Actually, dapat hindi dun. Ang cashier is supposed to be, hindi dito sa refilling. Ang cashier supposed to be dapat nakabukod. Kasi ang pera madumi, syempre. Kung saan-saan nakarating yan, hawak-hawak kung saan-saan. Tapos ipapasok mo dun sa dispensing area mo, sa area kung saan sanitize yung lugar. 25 square meter is the suggested ni DOH. But technically, kahit 25, maliit yun. O yung 20 square meter, maliit pa rin eh. Pero yung area ko sa 20 square meter pa. Ito, 20 square meter to. Wala namang issue kung ganon. Kaya lang, sir, yun nga, yung container natin, yung maiwas natin sana yung contamination. Yung possible contamination. May maiselyo natin dito sa loob yan bago mo ilabas. At least bago lumabas, silyado na siya. Less na yung hazard na part na makontaminate. Kasi normally, ganito, ano, yung iba, nagpe-fail sila sa HPC, yung mga water testing analysis, pag nagpabakti tayo, minsan nagpe-fail because yung building, walang tamang ventilation. Kasi, for example, ang ginawa nila, sir, ito
Itong building na to, nandito na yung counter ng pera. Nakahalo. Kunyari ito, sir. Itong buong facilities na to. Dito na nagbibilangan and everything. Itong lugar na to, hindi talaga sanitize tong lugar. Kasi it's a place kung saan nagdi-deal tayo, ganyan. The moment na, hindi naman tayo nagre-refill dito ng tubig. Ang mga sanitized area, itong part na to. Kumari nga, sir, meron kang cleaning area sa labas. Para yung container, bago mo ipasok sa loob, malinis na. Sa labas pa lang, sinabunan mo na, binanlawan na. Pagpasok dito sa sanitized area, huling banlaw na lang dyan, purified water. Ito purified kasi ito eh. By doing that, hindi kalat yung tubig dyan, hindi messy yung floor. Mas madaling linisin. Tapos, ang mga container usually, dyan nagli-leak. So, pag in-stock mo yung container sa loob ng building mo, makita mo yung facilities mo basa. Pero yun nga, sabi ko nga, dapat ang storage ng container wala dyan sa operating area. Kasi ang lugar na laging basa, doon nagmumultiply ang bakterya. Kaya nga ang installation namin ng mga tubo, nakaangat yan sa pader kapag ka nakalabas or nakabaon sa ilalim. Kasi pag nakababad na ganyan, for example, ito yung flooring, no? Andito yung tubo, nakagandan lang siya. Yung sulok na yon, pag nagkaroon ng bakterya doon, dadami yun. So, ina-avoid namin yun. Kaya ginagawa namin, instead na nandyan, nakataas 10 cm ang taas. Para pag nilinisan mo to, tinuyo mo, malilisan. Yun yung proper. Naka-stick lang po yun. For those operator na gustong nakalabas yun, pwede. Meron kasing mga owner na gusto namin, nakikita namin saan dumalo yung linya ng tubo. Oo, yung linyada. Pero ako, ayoko nakikita eh. Kung gusto ko seamless. Pag nakita mo yung sa higli ka na tatapilis ba, malinis lang siya. Pero syempre, your choice pa rin. May mga client na gusto nakalabas, nakikita yung tubo ko sa dumaan. Malinis din naman ang gawa kasi nakasiklam po yun. In case lang po na hindi kayang sundan yung diagram na. Napansin mo, naglagay ka ng window 1, window 1, window 2, window 3. Ba't ang daming bintana? Ang liit-liit ng pwesto. Kasi gusto namin maging ventilated pa rin siya. Yung ibang customer kasi, hindi kayang magpa-aircon ng facilities. Nagko-cross-cutting ng operation. Hindi nagpa-aircon. Di syempre, kahit paano yung hangin, labas-pasok dyan. Kunyari, yung aircon kasi, syempre, pag hindi lumalabas ang hangin, stagnant yung hangin. Pag ganon-ganon lang yun. Kung merong virus doon, nandun lang yun. Maliban kung maglalagay ka rin ng air purifier, yung mga ozonator kung tawagin. Pwede yun. I-ozonate mo yan. Kung may water purifier kasi, may air purifier din. Effective din, sir. Kasi yung airborne kasi yung hangin. Malaki ang epekto sa product natin yan. Ako, meron akong client, hindi makapasa-pasa. Ayun pala yung lugar. Ang contaminated yung hangin. Nilagyan namin ng air purifier. Yun, pasado na. Bumabagsak sa lab test ng tubig. Pagka kukuha ng mga lab test, kailangan i-combine pati yung Suswab yun. ordinary na alcohol. Alcohol. Tapos sisindihan mo, suswab mo siya. Napanood na ba yan? Grabe si sir, Chinaga. Download ko yun. Hindi na-download, kaya pala wala na akong monetization. Sir, ito sample lang ng building yan. Pwedeng baguhin yan. Pag nakakita mo yung package na layout, ako napakadaming tubo. Ito, nakaiwala yung tangke. Tapos yung isa, May toilet ka pala doon, Dito yung refilling. Package 9. Nakabukod yung tangke natin. Kagapang pala siya. baka po pwede na siguro ikon ko na dito. Sama ko na sa isang area. Tignan natin kung kakasya, sir. May pantry pa, Ano kaya ang laman nito? Parang ganito yung sinasabi ko, boss. Parang ito, dapat dito na siya lahat eh. Parang isang control room na siya, isang parang machine room na. Tapos ito, refilling mo na to. Diba, wala nang makina dyan. Kaya lang ito, may hagdan niya dati. Ito, may hagdan siya. Hindi pwede. Kaya, Ito, nirentahan ako sa inyo yung space. Sa padong ko po. Kay Papa pala eh. Walang problema. Walang renta to. Sure na. Masimula natin ng yumaman. Sana nga siya. Yung sana nga. Nangyayari yan. Ang pagyaman natin, sir, tinatrabaho. Hindi yan sinuswerte yan, tinatrabaho. Yan. Nakaganon din si sir eh. Napaganon din eh. Done deal. Thank you, boss ha. Salamat. Yun. Thank you po, sir. Thank you. Ma'am, thank you so much. Dito na po yun. Konting abante lang pala, nandyan ka na. Yan mga idol. Nandito tayo ngayon sa Cafe Carmelo. Opening nila ngayon, kaya bilang suporta, tara. Hello, boss. Anong meron dito? Marami po masarap na kape. Yan, paborito ko yan. Kaping masarap. Hello po. Hi. Nice to finally meet you. Yes, pleasure is mine, boss. Pinch ka pala sa Ako po. Hi, Ma'am Elis. Tuloy po. Ano pong meron? Wow. Maliit lang na coffee shop. It started in Manila. This is very good, ha? Ganda ng lugar mo. Siniset up ko to para sa mga anak namin. Pero Oo. yung mga anak namin, nasa States lahat. How many branches nang meron? Just 3. Isa dito, sa Manila. Ligarda and Parcal Mall.
Paranaque. Kape Caramelo. Pwede na ako mag-order ng kape. Anong gusto mo? Sige, huwag ka mag-alala, my treat. Ayoko nang masyadong matamis. Ano po ito, mga ice blended. Sige, ice blended tayo. I suggest po yung mocha namin. Sige, Mocha na lang, sir. okay na yun. Thank you. Sa food po. Food? Yes po, meron po kami. Okay na to. Kayo na ba to? Okay po. Okay na to. Oh, Hi. this is my wife, Karen. Hi. How are you? Where's Ella? Ella is at home. Nasikat sila, Alfred. Naku po. You know, you should visit Guam. Alam ko may mga vlog kayo. Pupunta ako sa Guam. Yeah, wait, let us know. I'll take care of you for that. Ako nang bahala sa'yo doon. Video ko lang kami nag-uusap. Ngayon, nandito kami sa coffee shop niya. Finally. Thank you, Alfred. Thank you Ako, for coming. pleasure is mine, boss. Dapat nandito na ako ng alauna eh. Meron ako emergency meeting dyan. Maaga ako umalis. Kaya lang meron ako inayos na importanteng lakad. Alam natin na importante ang kape, coffee beans, coffee machine at temperatura ng ating iniinom na kape. Pero ang isa sa pinaka-importante sa lahat ay ang quality at malinis na tubig. Kaya dito sa Kape Caramelo ay nagpa-install sila sa Watermax Enterprises ang pambansang tubig ng water treatment machine. Siyempre, isa ito sa pinaka-main ingredients ng ating kape, ang tubig na malinis. Kaya ngayong araw ay nandito tayo ngayon para makisaya sa kanilang grand opening ng Kape Caramelo dito sa Dagupan. Hi, Alfred. Richmond, Hi, boss. bahala na kayo dyan. Thank you, man. Daming pakik. Mga partners namin from Manila. We have a manufacturing plant in Manila. Wow. You should have a tour with Ella next time. This is Tess. Hi, I'm Alfred. po. Nice meeting you. Nice to meet you po. Water business si Alfred. Nakasaan ka talaga, sir? Dito lang po sa Alcala, Alcala, Pangasinan. But I think you're originally from Bulacan. Bulacan. Sikat pa. Ako po, hindi po. Hindi po. Oh, may banda ba sa taas? Opo, meron po. Kaya nag-prepare po dalawa. Campers na po kayo. Hindi pala po kami nakapang-up. Hindi po kayo legit na camper pag wala po kayong pop-up camper. Ganyan na. Ito, minamarket ko sila. Dapat may pop-up. Yun na po yung hobby ng team ngayon, camping na. Yan, camping. Peg. So anyway, Alfred, spend some time at the... Yes, definitely I will visit you po. Or you will visit me. Yes. Kukontakin ko po kayo or kukontakin niyo po ako. Okay? Sir, Cagayan de Oro. hihingi ako ng schedule sa'yo. Pupuntahan ka po namin to present po the sample. Sige po, ma'am. Lumalawak ang ano niya, network niya hanggang Mindanao na. Hanggang Guam nga eh. You'll be visiting Guam. Meron akong 6 clients in Guam. Right now? Nagsasend ako ng mga equipment doon sa inyo. Punta natin sila. Tara, kaya lang mga company sila na constructions. Kaya gusto ko rin makapunta doon para mabisita ko kung sakasakaling they have time to think tayo. Pwede nyo yung makipicture sa'yo. Tara po. Isang karangalan po. Nako, sisikat ako nito. Ay, kami ang sisikat sa'yo. Jump shot yung shot. mukha. Yay! Thank you. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Nice Parang yung pagpunta ko rito, naging blessing patuloy ah. Parang matutuloy na po yung energy drink ni Watermax. Pag in-start ko, yung branding natin, mukha natin ang nandun. FDA. Kami bahala. Yung lalagyan mismo, registration, kayo na rin. Kami na. Yung label, sa design. Design niya. Lahat na. So anong gagawin ko? Magbabayad na lang. Yes. Yun. Yan ang mga gusto kong kausap. Yan ang gusto kong kausap. I-approve nyo lang po yung lasa, then pay po kayo. Walang problema sa promotion. Kami nang bala sa promotion. Sagot na namin yan. So pwede dalhin sa mga kapatid natin sa Mindanao. Wow. FDA USA din po kami. Yun. Hanggang Guam makakarating. Yes. Hindi maharang. Hindi na- Yan ang importante. Parang na-excited na yun ako. Kompleto po kami sa papel. Cancel ko na yung lakad ko bukas. Dito na ako. Makikipag-meeting na ako kay Marites. Ayun, Marites, sir, Marites. Mas maganda kumpleto. Mas maganda yung Marites. I told you. Alfred, Marites. Yes. video chat mo si Ella. Gusto niyo ma-meet. Dali, kukol ko yung wife kong maganda, nag-iisa. Kinabahan si Ella, kala niya siya eh. Grabe naman. Hindi sumasagot, busy. Kami lang i-visit sa inyo. Opo, punta lang. Punta kayo sa bahay. Sa maraming motor. Sa garahe. Mas trip ko yung mga motor mo eh, kaysa yung... Yung big bikes. Karangalan, isang karangalan. Ako po. Pleasure is always mine, boss. Pero hindi nyo daw po siya nire-replyan, sir eh. Okay lang yan. Re-replay na kita ngayon.
Yun. Yun, thank you po. Salamat Thank you po, pare, thank you. Sige ma'am, next time na lang. Thank you. Ma'am Marites, thank you so much. Sir Mendoza, thank you so much. Ma'am, thank you. Nice meeting you po. Thank you po. Ma'am, thank you po. Bye guys. Campers, campers. See you soon. I have friends from Guam. Alfred. Hi boss. Welcome to Philippines. Good to see you po. Kape, Caramelo, ayan guys. Support natin yung kanilang bagong restaurant. Thank you very much, Alfred. Thank you po. Thank you. From Bulacan din yan. Bulacan ka rin, di ba? Yes sir. Taga Bulacan ka. Si Alfred. Oo, kababayan kita. Sige po. Thank you, Alfred. Congratulations to your new business venture. Yon. Thank you. Very much, sir. Thank you po. Tatay, congratulations po muli. Bossing. Thank you. Pare, thank you. Thank you so much. Salamat. Putok tayo minsan. Yes. Oo naman, tara. Yun. Thank you po. Thank you, boss. Yun. Thank you. Tuloy na po kami ha. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, pare. What's up? Pare. Musta? May mga client pa, umuwi na. Kasa na? Very good. Clear na. Malinis na dito. Nalipat na sa bodega. Sa gitna ko. Lipat na. Si Bosela, nasaan? Handa ba sa... Oh, sarado na. Sabi mo may client pa. Meron pa rin na ba? Doon ko napansin, lumabas na. Tapos na yung trabaho namin ngayong araw. Anong ganap dito? Hello ate, good afternoon. Ang daming machine ah. Puro package 10, oh. Package 10, 9. Di ba? Solid. Umabot na rin yung paggawa natin, oh. Hanggang sa loob na, gumagawa pa rin. Aba, hindi oh. Umabot na kayo dito ah. Hindi na kasya. Kailangan na ng expansion. Hindi pa nakakita yung asawa ko ah. Dito na yung asawa ko. Bira. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Kamusta? May damage na naman ako. Bye-bye.